Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Rebab TV at shoutout kay One Piece. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Hindi, ipinilig ni Han Sanchen ang kanyang ulo. Ang mga ninuno ng pamilyang Pei ay mga taong hindi alam kung ilang taon na ang nakalipas, at may malaking agwat sa edad sa kanya. Paano niya napatay ang mga ito? Noon, hindi ko man lang sinabing ipinanganak ako sa Earth, kaya paano ko sila papatayin? Hindi maipaliwanag na tanong ni Han Sanchen. Higit pa rito, ito ay maraming mga taon ng kasaysayan, at mas imposible para sa mga junior na lumikha ng mga kasaysayang ito. Kahit may cultivation base, ngayon lang yun available sa juniors. Ang sabi ng seniors, patawarin mo yung juniors, mahirap talaga intindihin. Sa kaguluhan ng oras at espasyo, walang hindi maintindihan. Bahagyang ngumiti ang matanda at hindi gaanong nagpaliwanag, may mga bagay, unti-unti mong mauunawaan sa hinaharap. Gusto mong tulungan kitang inumin ang tableta na ito, hindi ba? Mahinang tumawa ang matanda. Tumanggo si Han Sanchen, sinubukan ng nakababatang henerasyon ang kanyang makakaya, at makakarating lamang siya rito. Alam na alam ng nakababatang henerasyon na kahit na ilang hakbang lang ang layo mula sa Divine Peel, malabong maabot nila ito ng ang lakas ng nakababatang henerasyon. Kaya, gustong hilingin ng junior sa senior na maliwanagan ako, kung paano. Bahagyang ngumiti ang matanda, paano mo nalaman na tutulungan kita, at paano mo nalaman na nandito ako? Mapait na ngumiti si Han Sanchen, noong nasa fog ako kanina, naisip ko talaga na dapat ako lang mag-isa dito, pero nagbago ang isip ko. Oh, paano mo nasabi ito? Labis na interesado ang matanda. Dahil ito ay isang hindi maayos na oras at espasyo. Mahinang sinabi ni Han Sanchen, minsan sinabi ni senior na ang iyong lugar ay ang pagbaliktad ng oras at espasyo, ang ubod ng pagbabawal, kung gayon ito ang dapat na pangunahing subcore zone. Oh, the connection between the two is meant to be one. So, no matter what, nandyan ka. Tama ba ako? Bahagyang ngumiti ang matanda, ang lugar na ito ay isang katawan. Sa katunayan, mula sa simula hanggang sa wakas, hindi ka pa umalis sa reversal space. Ang dalawa ay orihinal na konektado bilang isa, ngunit para sa mga pumapasok sa Chencon Gate, ang aking posisyon ay nasa ilalim ng lupa. I'm basically satisfied with your answer. Now, it's the last question. Bakit sa tingin mo tutulungan kitang makuha itong magic pill? Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na ang banal na elixir na ito ay hindi isang ordinaryong elixir, at kahit na sa isang kahulugan, ito ay hindi isang elixir, ngunit isang banal na bato. Tumanggo si Han Sanchen, Senior, ito ang banal na bato na sumusuporta sa pagbabawal, tama ba? Malakas siyang tumanggo, oo, ito ang bato sa mata ng buong porma sayon. Kapag nawala ito, ganap na mawawala ang paghihigpit para sa lugar na ito. Alam ni Han Sanchen kung ano ang ibig sabihin ng matandang senior, palagi kang nag-aalala tungkol sa lava monster na iyon. Sa tingin mo ba isa lang siyang halimaw ng lava? Ang tunay na pagkakakilanlan nito ay higit na nakakatakot kaysa sa iyong iniisip. Masasabi ko ito sa iyo, kapag nawala siya sa paghihigpit ng pagbabawal, ang mundo ng Bafang ay ganap na magugulo. Panipi, sa oras na iyon, ang sangkatauhan ng Central Plains ay ganap na malilipol, at ang buong mundo ay lilipulin. Nang marinig ang mga salitang ito, tumanggo si Han Sanchen, Senior, naiintindihan ko. Ito ay isang mahirap ngunit karaniwang pagpipilian, isa na mabuti para sa isang tao at isang pagpipilian para sa libu-libong tao upang mabuhay. Ang tanong na ito ay talagang hindi mahirap. Walang pangalawang opsyon si Han Sanchen. Sa pagtingin sa iyong hitsura, plano mo bang isuko ang Divine Pill na ito?
Tumango si Han Sanchen, totoo, Senior. Bagamat sabik si Junior na uminom ng tableta, dapat din niyang isaalang-alang ang kaligtasan ng mundo, para sa sariling pansariling interes, ang mundo ay hindi papansinin, kahit na naipasa ni Han Sanchen ang pagsubok ng kanyang sariling isip, nalampasan niya ang pagsubok ng kanyang puso, nang bumagsak ang mga salita, bahagyang yumuko si Han Sanchen, nakakaistorbo ako, patawarin mo ako, Senior, pagkatapos noon ay tumalikod na siya at aalis na sana, hindi mo ba naiisip kung may iba pang paraan, o, kung ayaw mong ipaglaban ang ganyang magic pill, then choose to give up, nang marinig ang mga salita ng matanda, nilingan ni Han Sanchen ang matanda, Senior, mayroon ka bang ibang paraan, bahagyang ngumiti ang matanda, kakaiba, bahagyang tumango, syempre, agad na sinabi ni Han Sanchen, ano ang maaari kong gawin? Hindi nagsalita ang matanda, bahagyang umiling. Sa pagtingin sa kanyang hitsura, parang biglang naintindihan ni Han Sanchen ang isang bagay. Walang magawa siyang bumantong hininga, Senior, hindi ba dapat patayin ng Junior ang Lava Monster bago inumin ang Divine Pill na ito? Bagamat hindi niya kinumpirma ang mga sinabi ni Han Sanchen, halatang hindi niya intensyon na pabulaanan ito. Walang magawang umiling si Han Sanchen at ngumiti ng mapait, Senior, huwag mong sabihing sayang ako ngayon, kahit na ako ang rurok, maaaring hindi ko siya kalaban. Sa sinaunang larangan ng digmaan, ang mga overlord-level figure ay walang paraan upang harapin ang taong ito. Gaano man katiwala si Han Sanchen, hinding-hindi siya magtitiwala na may kukumpara siya sa kanila. He's immortal, it's really hard to deal with. Gayunpaman, binata, may nakalimutan ka. Ngumiti ng mahina ang matanda at nawala sa pwesto. Sa volley, muli ang boses niya. Bumalik ka sa akin kapag naisip mo kung ano iyon. Nang bumagsak ang mga salita, muling nag-iisa si Han Sanchen sa buong madilim na espasyo ng streamer. Walang ibang emosyon si Han Sanchen, nakasimangot, pinag-iisipan ng mabuti ang mga sinabi ng matanda, ano ang nakalimutan niya. Sa pagbabalik tanaw sa buong itinerary, naayos na ni Han Sanchen at nagbuod kahit kaunti, ngunit nakakalungkot na halos makumpirma ni Han Sanchen na wala siyang napalampas. Sabi ng matanda, may nakalimutan daw siya, ano yon? Pwede ba? Biglang may naisip si Han Sanchen, utak ba ito? Mula nang pumasok si Han Sanchen sa lugar na ito, siya ay medyo nahihilo sa lahat ng oras. Ang ilang mga sinaunang bagay at ang magulong espasyong ito ay talagang nagpagulo kay Han Sanchen. Kaya, kung talagang nakakalimutan mo kung ano ito, dapat itong maging utak. Marahil ay hindi ko narinig ang mga salita at intensyon ng matandang senior, kaya gusto ng matandang senior na patatagin ang kanyang emosyon at maging matino bago gumawa ng karagdagang mga plano sa kanyang sarili. Sa pag-iisip nito, mahinang sumigaw si Han Sanchen, Senior, magaling na si Junior. Nang bumagsak ang mga salita, biglang lumitaw muli ang figure ng matanda, at ngumiti siya ng mahina, nakaisip ka na ba ng paraan para harapin siya? Ngunit sandali, hayaan mo akong makinig. Sinabi ni Han Sanchen, dapat gusto ng senior na pangunahan ko ang lava monster na iyon dito. Oh, anong ibig sabihin nito? Mula sa isang purong teoretikal na pananaw, isang napakahirap na problema ay kung kukunin ko si Shendan, mayroon akong lakas ng loob at lakas upang makipagkompetensya sa halimaw, ngunit kapag kinuha ko ito, ang hadlang dito ay mabubuksan, at ang halimaw ay higit pa. Kaya, ang pinakaligtas na paraan ay upang dalhin ito dito, naniniwala ako na sinabi sa akin ng senior. Dito, ang paglilinang ni Han Sanchen ay palaging naroon, at ang 10 o higit pang mga tao mula sa pamilyang Pei ay nagsasabi sa kanilang sarili ng isang bagay tungkol sa orihinal at dito, at ipinapaalala rin nila sa kanilang sarili ang ilang mga pagbabago. Ang matanda ay tumango, malapit sa banal na bato, maaari pa rin itong isagawa ang epekto nito, kaya't ang iyong kalagayan ay maibabalik pa rin sa pinakamabuting kalagayan, at hindi mo palubos na nauunawaan ang buong dahilan kung bakit mo pinatay ang mga tao sa hamog, naghihintay para magising ka. Iba talaga kapag pumunta ka dito, masasabi kong bumawi na talaga ang utak mo, sa palagay ko ay pinangunahan mo ang halimaw na. Iyon immortal at immortal, kahit na dinala dito, ano ang magagawa nito? Sinabi ni Han Sanchen, maaaring gusto ng senior. Bahagyang ngumiti ang matanda, alam niyang nahulaan ni Han Sanchen ang ibig niyang sabihin, ito, pagkatapos mo siyang dalhin dito, mayroon akong sariling paraan.
Nang marinig ito, tumango si Han Sanchen. Paano siya maakay ng junior na ito sa lugar na ito? Ang puso niya ang susi, at sa ganitong paraan lang natin ito mabubuksan at makapasok dito. Bahagyang ngumiti ang matanda. Ang mga immortal ay may kani-kanyang pandaraya. Nang bumagsak ang mga salita, mahina siyang bamulong sa tainga ni Han Sanchen. Matapos itong marinig ni Han Sanchen, nagulat siya at napangiti, at sa wakas ay tumango. Sa sumunod na segundo, bumaba ang figure ni Han Sanchen at diretsyong lumipad sa lupa. Ang bilis nito ay halos katakataka. Pagkaraan ng ilang minuto, nakarating na ang lalaki sa lupa, ngunit hindi siya tumigil, sa halip ay dumiretso siya sa lupa hanggang sa tuluyan. Kakaibang sabihin, ang lupa ay mukhang napakakapal at solid, ngunit nang mag-drill si Han Sanchen sa kanya, para siyang pumasok sa hangin, nang walang anumang hadlang, at pumunta hanggang sa kailaliman. Nang lumipas ang oras, biglang lumabas si Han Sanchen. Parang nabasag din sa langit. Sa tuktok ng kalangitan, mayroong isang layer ng malabong siwang, at halos pagkatapos na dumaan sa siwang, lahat ay nagbabago sa kulay. Matapos muling magbago ang buong mundo, isang bagong eksena ang lumitaw. Mga mata na puno ng gubat, madilim na ulap ang dumidiin sa kapaligiran. Sa muling pagtingin sa mga paa, sa oras na ito, ang bato ay tumaas, at ang lahat ay bumalik sa orihinal na lugar. Ang halimaw ng lava, lumabas ka at mamatay. Malamig na sigaw ni Han Sanchen. Ang tunog ay yumanig sa buong paligid. Umuungol. Narinig niya ang isang mabangis na dagandong mula sa halimaw, na para bang siya ay nagpakita kanina, ang lupa ay kahindek-hindek. Kaagad pagkatapos, isang behemoth ang bumangon ng direkta mula sa lupa. Kumpara sa dati, sa oras na ito ay mas lumaki siya, at ang buong momentum ay naging mas mabangis. Walang alinlangan si Han Sanchen na hanggat sinampal siya ng lalaking ito, sapat na iyon para patayin siya ng daan-daang beses. Pagtingin ko sa paligid, hindi ko nakita si Ivory at iba pa. Sa pag-iisip tungkol dito, dapat ay lumikas na sila sa oras, na nagpaginhawa sa Han Sanchen. Ano bang sisiga? Hindi naman nagtagal, hindi ba pinatay kita minsan? Mahinang ngumisi si Han Sanchen. Umuungol. Ang pangungutya at panunokso ni Han Sanchen ay tila isang ganap na pang-aakit sa halimaw. Pagkatapos niyang umungol ng galit, sumugod siya kay Han Sanchen. Hindi napigilan ni Han Sanchen na lumunok ng laway. Kahit na nakapaghanda na siya, hindi maiwasang matarante siya sa harap ng napakalaking halimaw. Senior, tulong. Pagkatapos ng isang tahimik na pagbigkas, si Han Sanchen ay walang pagpipilian kundi ang masunuring ipikit ang kanyang mga mata at hintayin ang kaayusan ng nakatatanda. Boom! Ang malalaking kamay ay umatake sa kalangitan, halos ganap na pinipigilan ang liwanag, na nag-iiwan lamang ng kadiliman. At halos kasabay nito, isang malaking bibig ang biglang bumuka sa lupa. Sa sumunod na segundo, diretsyong nilamon ng higanteng bibig si Han Sanchen, kasama ang napakalaking halimaw. Ganito lang bago pumunta dito, babalik lang. Matapos tumawid sa hangganang iyon, patuloy itong bumagsak sa dilim, isang tao at isang hayop pagkatapos ay bumaril mula sa lupa, at pagkatapos ay lumipad hanggang sa tinatawag na langit. Sa wakas, naghiwalay ang dalawa sa ere sa kaliwat kanan. Sa sandaling makapasok siya sa lugar na ito, malinaw na naramdaman ni Han Sanchen na ang cultivation base sa kanyang katawan ay bumalik muli, at hindi siya nang ahas na maging pabaya, at nagmamadaling binilisan para ilayo ang sarili sa lava monster. Halatang nagulat din ang halimaw ng lava, ngunit hindi nito agad inatake si Han Sanchen, ngunit pinili din na umatras upang matiyak ang sarili nitong kaligtasan. Magkaharap ang dalawa sa himpapawid. Dahil alam niya ang lakas ng kalaban, hindi man lang binalak ni Han Sanchen na itago ito, kaya hinugot niya ang palakol ng pango gamit ang isang backhand. Tanging ang mga ganoong artifact lamang ang makakasira sa kanyang depensa, sa madaling salita, ang mga ganoong artifact lamang ang maaaring magdulot ng sapat na banta sa kanya. Dalawang tao ang duel, ang takot ay hindi kayo qualified para makaramdam ng takot sa isa't isa, dahil, sa laro, ikaw ay nasa isang malaking dehado, dati. Wala akong tunay na kakayahan, kaya lang kitang patayin ng walang gana, pero ngayon, iba na, bumalik lahat ng meron ako, madali na kitang pakitunguhan, ang malakas na hininga ay tila sinasabi sa halimaw sa kabilang panig na ang sinabi ni Han Sanchen ay tiyak na hindi pagmamayabang, ngunit totoo,
ang halimaw ay hindi kasing galit ng kanyang inaakala, marahil ito ay dahil din sa katotohanan na ang tunay na lakas ni Han Sanchen ay talagang ipinakita, kaya hindi ito itinuring na isang provocation ni Han Sanchen. Sa kabaligtaran, tinitigan niyang mabuti si Han Sanchen, at tila nagbabantay, umuungol, biglang, tila may natukoy ang halimaw ng lava, at sa sumunod na segundo, lumipad ang katawan nito at sumugod patungo kay Han Sanchen. Alam ni Han Sanchen ang kanyang layunin at misyon, ngunit sa harap ng lava monster na sumugod, bigla siyang ngumiti. Okay, pinaglalaroan lang kita, para makita mo, ako ang tunay na lakas ni Aaron. Nang bumagsak ang mga salita, sumugod din si Han Sanchen patungo sa halimaw. Ang hindi niya napansin ay naging pulang-pula na naman ang kanyang mga mata nang walang malay. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!